etong issue ni dating Commissioner Guanzon na nakita naman nating lahat. Wala namang issue na tungkol doon sa pangyayari. Opo. Oo. Ang nangyari kasi, di ba, ang daming bumabati ko sa kanya. Opo. Marami rin, siguro yung iba kasi kinoconsider siyang kakampi dahil binabatikos niya si Pangulong Marcos. Opo. At dikit siya ng dikit kay Sara Duterte. Opo. Akala siguro siya ay true blue. Ayun. O lubusang DDS. Ayun. Pinagtatanggol siya kasi ang mga bumabatiko sa kanya ay yung mga dilawan, pinklawan, at yung mga kampi kay Pangulong Marcos na binabatikos. Mulat sa pool ni Commissioner Guanzon. Okay. Unang puntos, hindi po maka-Duterte si Guanzon. Commissioner Guanzon. In fact, baka nakakalimutan nyo po, mga kaalyado natin ay yung Duterte Youth na identified kay Pangulong Duterte na party list representative. Noong commissioner si Rowena Guanzon, lahat ng paraan, kahit bendalo na, kahit mga abuso na, pinilit niyang hindi makaupo ang Duterte Youth Party List. Dahil lamang ito ay identified kay Pangulong Duterte. Buti na lang, outvoted siya, nakaupo pa rin yung Duterte Youth Party List ng 2 beses. Ngayon lang with 2.3 million votes at saka 2 seats, at 3 seats pala. 3? Kinuwerte yun. Kinamote. Na ibang ni Chairman Garcia. Yun. Di ba? Opo. Kaya ganito, kaya ganoon, ang daming palusot para hindi lang makaupo kasi ayaw nilang magkaroon ng 3 oposisyon sa House of Representatives ngayong 2025 hanggang 2028. Pandagdag nga naman yon sa majority. Ayaw nilang may minority, ayaw nilang may nagkikriticize sa House. Gusto nila lahat kakampi nila. Kaya may kalaban. Kaya, na karma sila. Why? Sapagkat yung pinilit nilang maging kaalyado, yung mga makakaliwa na 30 taon ay binabati ko si Marcos, ginawa nilang kakampi, lahat ng mga enticements o mga pribilehiyo, pakinabang, binigay lahat. Ay binigay nila. Ayan, ayun yung bumabati ko sa kanila ngayon. Unreliable yung mga yan. Anyway, babalik tayo kay Guanzon. Okay. Number 2, buti na huli lamang namin yung kagulangan ni Guanzon. Kasi yan, she tried na yung kanyang party list, yung P3PWD, ay ilusot, bagamat bendalo na naman. Mali na naman yung proseso para maging para magkaroon sila ng isang seat na siya ang uupo nung last Congress, 19th ba yun? Congress? Sa pamamagitan ng panggugulang. Last minute, pinalit niya yung sarili niya as nominee. Sapagkat nung una, hindi siya pwedeng maging nominee kasi nakaupo pa siyang commissioner, bawal. Napansin namin, pumunta kami sa Korte Suprema para sabihin hindi dapat siyang umupo kasi labag sa batas yung ginagawa niya at nasustain kami. Yan yung Duterte Youth versus sa Guanzon. Panalo kami roon ni Ronald Cardema, yung head ng Duterte Youth Party List. So, bendalo din yan. Hindi rin maka-Duterte yan. Sumama lang naman yan ngayon, anti-Marcos, kasi anti-Marcos siya. Although anti-Duterte din siya, Leni yan eh. Di ba? Nangampanya kay Leni. Kam naman kayo. Hindi nag-aantay lang siya. Wala na lang siyang kasing mapuntahan. Ayun lang. Okay. Number 3, talagang ganyan ang ugali ni Guanzon. Talagang nagme-meltdown yan. May problema po yan, maniwala kayo. Demanda na niya ako kung gusto niyang idemanda. Nagdemandahan na naman kami. May demanda akong graft dyan sa ombudsman at final. Talaga nagme-meltdown yan. Di ba 2 years ago doon sa Cadiz, nakatungkod siya. May hahampasin siya ng tungkod. Pinagmumura niya. Noon sa Twitter, sinabi niya, eto ang stand ko sa isang certain legal issue, hindi daw dapat makipagdebate sa kanya.
kung hindi graduate ng UP o Ateneo. May pagka-elitista yan. Bago, sumisigaw yan, di ba? Nung sinasabi, naghahamon siya sa kapwa niya commissioner, bakit hindi kayo mag-resign? Ako, okay lang sa aking mag-resign. Bakit? Anak ako ng hasendero. May problema yan, si Guanzon. Ako mismo, nung nagkita kami sa Bacolod, doon dimandahan namin, sinabi niya sa akin, susuntukin daw niya ako sa mukha. Binlater ko yan eh. Talagang may problema yan. Ngayon, hindi naman tayo katulad ni Risa Ontiveros o yung mga dilawan na kapag kakampi nila ang gumagawa ay tama, hapag kalaban ay mali. Sa akin po, kung mali, mali. At para sa akin, yung pinaggagawa ni Guanzon ay mali. Uy, katulad yan, di ba? Nagwala siya. Okay, sabihin mo nang pinapaalis siya. O sabihin mo na, although hindi natin alam ang katotohanan, kasi para sa akin, BS yung explanation ng may-ari ng booth na nakakita daw eh. Na hinabol pa daw si Guanzon noong yung kaalitan niya. Umupo daw. Umalis na si Guanzon kasi magkatalikuran daw sila. Hinabol pa para sabihin umalis ka. Umalis na nga, iba at mahabulin. Di ba? It does not make sense. Ang tawag doon sa aming mga trial lawyers ay contrary to human experience. Hindi ganoon ang tunay na pangyayari sa buhay. Pagkatapos ito idinimanda na naman niya ng unjust vexation. Binabaliktad, Mahilig magdemanda yan. Sinabihan na niya ng Supreme Court sa kaso. Ipakikita ko sa inyo. Lahat ng taong kagalit niya, dinidemanda niya ng unjust vexation. Kinall out na ngayon ng Supreme Court. Sabi niya, demanda ka ng demanda ng unjust vexation para guluhin yung mga kalaban mo. Hindi tama yan. Bakit ko susuhutuhin kahit sabihin nyo na yung kanyang mga sinasabi ay agree with at nakikipagkaalyado in a manner of speaking dahil yung sinasabi niya is aligned with sa mga sinasabi namin bilang oposisyon sa pamahalaang Marcos, hindi ibig sabihin ang gagawin niya ay pagtatanggol ko. Kung mali, kikakampi, kikalaban, mali. Hindi po tayo Risa Ontiveros na kapag siya ang gumagawa tama, pag iba gumagawa, exact same thing, mali. Hindi pwede yun sa atin. Hindi po tayo ipokrito. Magalit na yung mga, kasi may mga kasama ako na yung mga sa oposisyon, sinasabi, dapat pagtanggol natin si Guanzon kasi gagamitin yan ng Malacanang para atakihin siya. Kung inaatake siya, binabati ko siya ng Malacanang, kasalanan niya, ginawa niya. Ako ang daming umaaway sa akin just to tell you. Kasi siyempre maraming galit sa akin pag naglalakad ako sa mall. Nilalapitan ako, ikaw, ganun. Ganun po ba? Sige po, God bless. Bakit mo aawayin sa mall? Correct. Diba? Wala naman sa mall yung issue. Bakit ka bababa dun sa level niya? Sabihin sa'yo, uy, umalis ka rito, may sakit ka pala. Pasensya na po, sige po, alis na ako. Di tapos, bakit magmumurahin mo? Minura mo, sinigawan mo, nagwala ka roon, sinabi mo pa, hindi ka naman naka-Rolex, hindi ka naman naka-Gucci. Yun ba? Overreaction yun, OA yun eh. Sabi mo lang, teka muna, wala parang public place po yata ito. Wala kang karapatang. Paalisin ako rito, nabili mo na ba itong mall? Gaganunin mo. Pero pag mumurahin mo, mali. Di ba? Pag magsisisigaw ka roon. Totoo pala yung kala ko joke lang. Alin? Yung sinabi sa'yo. Hindi pala. Alin? Anong joke? Kala ko gino-joke ka lang nung kausap mo. Yung kung sakaling galit sa'yo. Ay hindi, sinasabi nila dapat daw pagtanggol natin. Kaya, believe ako, sa mga ibang kaibigan ko naman sa oposisyon, sinasabi nila, that is her problem. Yan. Anyway, eto po ay dumako tayo sa ibang topic naman. Makakapanayan po natin ang isang dating public official. At ngayon ay abogado na. At ito po, hindi ito pambobola. Bihira akong bumilib sa isang tao. Pero ito, while working, pareho kasi kami, I sympathize with him kasi working student din po ako. Nagtatrabaho ko noon sa Office of the Vice President. Nag-aaral ako. Siya rin po. Habang nasa trabaho siya, ay nag-aaral siya at pumasa na siya ng bar. Walang iba, kundi ang ating kasama, Attorney Jimmy Bondok! Yahoy! Magandang umaga po sa ating mga kaibigan. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. At by the way, I think hindi naman improper na i-congratulate kita on your new baby girl. Congratulations!
Oo. Oo nga eh. Salamat po at her name is Juliana Isabel. She is 5 pounds and 11 ounces and she looks exactly like me. Naku, is that good or bad? It's good. Carbon copy mo, attorney. Hindi po, binibiro ko lang yung asawa ko kasi nakikinig eh. Pero sabi nila, pagka ang baby daw ay kamukha nung ama, ibig sabihin, mahal na mahal. Sana mo na rin pala yun. Mahal na mahal ka ng babae. Swerte mo, attorney. Sana nga po. Praise God, wala pong complications. Very healthy. And my wife, Isabel, she's also a lawyer, no, but she's very healthy also. Salamat po sa inyong well wishes. Okay, at this is your first ba ito, partner Jimmy, o second? This is my second. Okay. So you will again experience the joys of fatherhood. I'm so happy for you. Kasi ako, ang tagal ko nang hindi nararanasan na magkaroon ng sanggol. Kasi iba yung sanggol, iba yung medyo malaki na eh. Sariling tao na yun eh. May sariling pag-iisip na. Ito pwede yung hagis-hagis. Grabe siya, Tony. Hindi ako, yung misis ko. Hagis-hagis. Takot sa akin, hagis-hagis ko yung bata. Natutuwa ka. Buti na lang, di napilaw. Nasasambot ko naman. Hindi napilay. Kaya pala kamukha mo sa Ornisi na. Anyway, pumunta tayo sa topic. Yung isang beses ay pinag-uusapan natin, Ma'am Juvie. Yung sinasabing may warrant of arrest na naman laban sa isang mamamayang Pilipino. Hindi lang basta mamamayan. Isang senador, halal ng buong bayan at milyon-milyong boto. At ang mukhang ang balak na namang gawin dito ay yung illegal na ginawa kay Pangulong Duterte. Hiyain, kidnapin, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, Attorney Jimmy, bilang isang abogado at alam mo itong mga prinsipyong involved dito, ano po ba dapat ang gawin? Just in case, worst case scenario, na meron ngang ICC warrant si Senator De La Rosa. Ano po dapat proseso ang sundin ng ating pamahalaan kung ito ay hindi na naman magbe-bend the law at susundin ang tamang constitutional and statutory processes? Yan. Gusto ko po simulan sa pagbibigay ng full disclosure. Alam naman ng lahat na Duterte allied po tayo. Oo naman. At si Bato de la Rosa ay ating kaibigan. Opo. Pero ako po ay nangangako na patas itong ibibigay ko. Tanong nyo, Attorney Ferdy, my idol, no? Yung sinasabi niyo kung ano ang dapat gawin. Ang legal opinion po ng lahat ng kilala kong abogado, kahit yung mga pink pa, yung mga pink, pero ayaw lang magsalita, ha? Ang dapat natin gawin ay deadmahin yan. Hindi dapat pansinin ang warrant na yan. Ang problema po, kapag pinag-uusapan natin to, iniisip nila na dahil lang kakampi natin sila Bato. Pero hindi talaga dapat pansinin yan kasi po, napakalinaw sa Rome Statute, sa Article 127, when we withdrew, and it took 1 year to take effect, no, yung withdrawal natin, wala na po sila talagang jurisdiction. Alam nyo po, dalawa yung lagi kong naririnig on this topic. Number 1, withdrawal. Number 2, yung complementarity principle under the Rome Statute. Yung withdrawal po natin sa Rome Statute, hindi yung withdrawal na naiisip nitong kasama namin si Victor. Iba naman yun eh. Iba yun. Iba po yun. Para hindi makabuntis yun. Opo, iba yun. pero yung, ayoko kasing antukin naman ang inyong mga tagapakinig. Pero simplihan natin. Opo. Yung withdrawal sa complementarity, para sa akin yung complementarity hindi na nga dapat pinag-uusapan eh. Dahil sa simula pa lang, nung nag-withdraw po tayo, tapos na po ang usapan. Tapos na po. Yung kay Pangulong Duterte, meron pa silang pinag-uusapan na parang may continued consideration pa, medyo gray pa kung kailan talaga nagsimula yung investigasyon. O sige, itabi muna natin yun. Lalo naman itong kay Bato. Ang tagal-tagal na after our withdrawal and the effectivity of the withdrawal, bakit naman natin hinahayaan pa yung banyagan na takot-takutin po tayo? Tama. Nakakagalit yung desisyon na yan. Opo, hindi, tsaka ang masama po dito, no, I was just saying in an interview also with Jojo Alihar, no, yung ginagawa kasi nila, talaga pong
rumurupok po ang ating kasarinlan, yung ating sovereignty. Correct, kasi po ito mangyayari dyan, mangyayari dyan, maggagantihan na tayo. Kung sino ang pumalit sa kapangyarihan, halimbawa po si VP Sara, alam naman natin, laging leading sa mga presidential survey, kapag po nanalo, anyone, hindi lang si VP Sara or sa anyone na alay natin, mamaya yan, baka sila Trillanes, o baka po si Romualdez mismo, o baka po yung ating Pangulo ngayon mismo, ito po ay haka-haka lamang, sarili ko lang tong haka-haka. Baka mamaya, yan naman ang ipadadala natin sa ICC. Ang nangyayari ngayon, para tayong mga maliliit na bata, little brown babies, na nagsusumbong sa mga tito natin na mga puti, na, inano ko, sinaktan po niya ako, gano'n, Parang gano'n. Hindi maganda Kasi ako po, I want to go on record. Kahit po may magalit na kakampi ko, kahit kakampi natin. Kapag po sila Romualdez, sila Saldico, sila Marcos, o kung sino man, in the next administration, ipadala natin sa ICC. Tututol po ako dyan. Hindi, tama yun. Actually, partner, pinag-uusapan nga namin yan, yung tungkol kay Guanzon. Sabi ko, hindi porket kaalyado natin, we agree with what she is saying, her principles are now aligned with us, ipagtatanggol ko yung misconduct niya doon sa mall. Yun ang sinasabi ko Hindi tayo hipokrito katulad ni Rizzo Ontiveros na pag sila gumagawa tama, pagkalaban ay mali. Ang akin po yung sa tama lang, kasi po, the ICC is the court of last resort. Pero, that even presupposes na bahagi pa tayo o member state pa tayo sa Rome Statute which institutionalized the ICC. Hindi na tayo membro So bakit tayo nagpapadala doon ng mga kaaway natin? Yes, correct. Diba? Tama. O tapos, ang sinasabi nila, baka daw kasi pag dito litisin, ay hindi raw magiging patas ang korte. Ganon. Sino ba ang ombudsman ngayon? Tama. Kanila ang korte, kanila ang lahat, kanila ang pera, kanila ang kongreso. Ano po yung kinakatakutan